ko lang i-request, pwede na ba namin iuwi si Pastora Risa? Hindi po! Hindi po! Hindi po! Ang galing niya mag-host ako, marami magagalit sa akin. Sige, pwede lang naman nagtatanong. Ang galing mag-host ni Pastor Risa. Buhay na buhay talaga. Huwag niyo po kunin, hanapan niyo po partner. Okay. Ready na ba kayo sa surprise ko? Ha? I-correct ko lang po si Pastor June. Kasi sabi po ni Pastor June na inherit ko to sa aking ama. Sa totoo lang, Pastor June, at the age of 56, doon lang po ako naka-compose. Alam ko po, galing po sa Panginoon. That's why I call him my songmaker. And totoo po yung sabi ni Pastor John, nag-umpisa po yan nung pandemic. No, anong pandemic? Ano nangyari? Lockdown tayo, hindi tayo makalabas. So, laging nasa bahay. Ako very busy, nag-RIC ako noon online. In fact, si Pastora Roda and Sister Lynn and some of the members ng church were part of my online RIC. Every Sunday tayo na, no, Sister Lynn? So, na-busy ako pag RIC kasi ang concern ko, kamusta na yung mga tupa, no, hindi mo na sila nakikita every Sunday. So, gusto ko patuloy pa rin yung feeding of the word. So, nag-online RIC kami. So, there's this time, I remember the first song that the Lord gave me, it was on November 3, 2020. No? Ang ginagawa ko po noon, after breakfast namin ni Pastor, of course, dahil wala na rin kami helper, kami ng dalawa ni Pastor, empty nesters na kami, doon po kami sa center nag-stay. Doon kami na lockdown. No, doon na kami nag-stay for how many? For about a year, I think. No? So, syempre, after mag-breakfast, mag-ugas ako ng plato kasi wala namang helper. So, nung first hugas ko after breakfast, merong binibigay na melody ang Lord. So, it's a praise song. So, okay. So, tuloy na ako. Hugas ng plato. So, after that, kinuha ko yung notebook ko. Tapos kasi hindi ako musician. Unlike ang galing-galing ni Pastor Stephen. Parang feel with him. So, hindi ako musician. Hindi ako marunong mag-gitara. So, ang gagawin ko, puno ko agad yung cellphone ko. So, para hindi ko makalimutan, kakantahin ko na siya. Noong una, kapela. Kasi wala nga akong hindi ako marunong magtugtog ng instrumento. So, kakantahin ko siya. I-record ko sa cellphone. Tapos, of course, yung notebook ko, sulat ko yung lyrics. No? So, ganun nag-start. So, inisip ko, sa akin lang itong song na to. Chamba lang to. So, lunch, November 3, 2020. Breakfast, November 3. Lunch, November 3, same day. So, hugas na naman ako ng plato. Tapos, meron naman binibigay ang Lord na song. It's a worship song. No? Mamaya ko na nasabihin ko ano yung song kasi nasa outline ko yun eh. So, hindi ko na lang muna sabihin ngayon. So, habang nag-hugas ako, meron na namang melody. So, sabi ko, Han! Kasi tawag ko kay Pastor Han, para lang ni si Angie. Han! Talaga? Sabi ko kasi, Han! May binibigay na naman si Lord na song, worship song naman. Sabi ni Pastor, sige, magbukas ka pa ng plato. Kaya kung gusto niyo mag-compose ng song, magbukas kayo ng plato. Tapos, sa Cebu, may sense of humor din si Lord, no? At the unexpected time of the year, no? How many would think na during a pandemic, I will receive these songs? So itong third song, December 10, November 3, a month after, November 3, 2020, this time, December 10. Guess what I'm doing? Hindi. Nagluluto ako ng menudo. Tapos, si Pastor AJ, yung second son ko, kasi nag-stay din siya sa center, kasi siya yung techie eh. Kasi nag-online na si Pastor noon, di ba? Yung prayer meeting, Book of Revelation, hindi naman kami techie. One time, naalala ko, iniwan niya kami, yung parents niya, sige, ni-ready ko na yan. Okay. Hindi namin alam, naka-unmute pala. So, nagtatanong, Han, okay na ba? Okay na ba ako? Gumaganon siya. Tapos may nag-message sa akin, Sister, bali naririnig kayo, naka-ano yung audio nyo, i-mute nyo.
Sabi ni AJ, kayo talaga, iniwan ko lang kayo. So, nung this third song, nagluluto ako ng menudo. Tapos after nun, sabi ko, ibang klase si Lord kasi worship song na naman. But this time, it's a Tagalog song. And this is one of my favorite songs. Okay? So, pinarinig ko kay Pastor AJ. AJ, siya yung una nakarinig. Sabi ko, pakinggan mo nga ito. Oh, maganda Mia. So, ang ginawa ko po, since hindi naman ako musically gifted, ako marunong, so sa church natin, may mga gifted time musicians, arrangers. So, para iba-iba yung genre. So, tapos iniisip ko, ito maganda siguro kantahin ni brother ganyan. Or ito ni sister ganyan. So, binibigay ko yung mga songs dun sa mga musicians natin. So glory to God. Ma-surprise po kayo. Kasi from one song, umabot na po siya ng 17 songs. Grabe si Lord. Let's give the Lord a big hand. Kaya alam ko po, although my father was a composer, pero hindi ko po masabi talaga na-inherit ko sa kanya. Kasi late bloomer ako eh. Si Lord po, Psalm 40 verse 6, it says, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to my God. So it's really God who put a new song to our mouth. Okay? So ang title po ng kanta ko is Sambahin Ka. If you know the song, please sing with me and let's worship the Lord. Okay? Sensya na kayo, nanginginig na naman ako dahil ang lamig. Brother Felix. Purihin ka.
sambahin, purihin ka. Sambahin ka, Jesucristo. Purihin ka, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat bigyan ng papuri at pasasalamat. Lord, salamat, Lord, sa mga awit na binigay mo sa aking puso. At Lord, nawa ang mga awit nito ay may ialay lagi sa iyo, Panginoon. Na ito po ay kakantahin ng mga anak mo para sa iyong kaluwalhatian. Lord, salamat, Lord, sinasamahan mo kami ng iyong presensya. Magmula na nag-umpisa kami, Lord God, ng conference na to, hanggang sa pagturo po ni Pastor Mel kanina, hanggang ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga mensahe na ginagamit po para hubugin, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord, sa matamis mong presensya. Salamat, Lord, at ikaw titunay, Panginoon, na maawaing Diyos, Panginoon. And Lord, I pray once again that you will just empower me, enable me. Lord, it's not about us. It's not about Living Word. It's not about Pastor Mel. It's not about everyone here, oh God. From the start of this conference up to the end of this conference, it's all about Jesus. So Lord, right now, we just want to ask once again the Holy Spirit, Lord, na i-prepare po ang aming mga puso. Lord, speak to us, O Lord, through your word, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Let's give the Lord a big clap. Kaninang maga po, kami ni Pastor, ang mensaheng nabigay namin ay topical. No, in the sense na pag sinabing topical, iba-iba pong mga verses ang aming nagamit. Pero actually, while I was listening to Pastor, sabi ko, uy, pareho din kami ngayon kasi expository. So with one verse, we're going to exposit the verse. So for this afternoon, ang pag-uusapan po natin, it's about bearing fruit, impacting the world for Christ. Every believer in Christ will bear fruit. Kung talagang totoo kang anak ng Diyos, ikaw ay magbubunga. Bearing fruit is a mark. No? Bearing fruit is a mark or an ebidensya of a true disciple of Christ. If you want to find out if you're truly a genuine Christian, a genuine believer in Christ, examine yourself now. Namumunga ba ako?